Saan kaya makakarating itong issue between former Senator Trillanes at mga Duterte at Carpio? Alam niyo, matagal na pong nagkakaroon ng mga palitan ng akusasyon at nagsisiraan, nagbabanatan sa social media at sa media. Ilang taon na ang Duterte o ang Trillanes at Duterte camp. Pero ngayon wala na ho sa poder ng kapangyarihan ng dating Pangulong Duterte. Ito, at iba't sunod-sunod na mga kaso naman ang ipinapile ni Trillanes laban sa mga Duterte. Kaya tinatanong ko hanggang saan at kailan at saan aabot itong isyong ito. Kanya mga ganito, yung pinakahuli nga pong ipinail ni Trillanes ay graft in corruption at smuggling case laban kay Pulong Duterte, anak ng dating Pangulo, at kay Atty. Carpio Manugang at asawa ni Vice President Sara Duterte. So, di ba? Pero mukhang sumagot na dito ang kampo ni Congressman Pulong Duterte at wine-welcome itong mga investigasyon or kasong ipinal sa kanya before Department of Justice. Nakapartner ito ni Michael Yang. Si Trillanes po ito. Sila ng triad. The complaint is allegedly the result of the Senate hearing in 2017. Thank you sa mga media, where Duterte especially was ang being UNTV. interrogated. Ang The siya hong respondents allegedly conspired isa sa mga to tumutok import the dito. contraband by using their powers at that time. Pero ito yung mga pinilit na pagtakpan nung Duterte administration nung sila ay nakapwesto pa. Kaya ngayon, nakahanap tayo ng magandang pagkakataon na mag-file itong kasong ito. Yan po. Meanwhile, Representative Pulong Duterte said that he welcomed the complaint filed by Trillanes. It would be the local court in the country that will hear the issue and not through social media. The lawmaker emphasized that he is innocent and he is confident his name will be cleared. Other respondents such as Atty. Carpio and former Bureau of Customs Chief Faldon have yet to issue a statement. Dante Amento, UNTV News. Yan, no? So, salamat sa UNTV. Sila po yung isa sa mga tumututok dito sa isyong ito. Pero ganito, alam nyo, bilang background lang, kahit nung si dating Pangulong Duterte o ang Pangulong Duterte ay nakapwesto pa, may mga kaso ng kinakaharap naman si Trillanes sa Davao. Di ba? Kinasuhan siya ng libel, kung ano-ano. Hindi pa rin tapos yun. Yung kaso ni Trillanes sa Davao, doon ipinail. Nagkaroon na ng mga hearing nakaraang mga taon, nakaraang taon. Ito naman, dahil nga sabi niya ni Trillanes, ito na yung pagkakataon na siya naman ang ilabas na niya ang kanyang nalalaman at dokumento base sa kanyang mga ginawang pagbabantay noong nakaraang gobyerno kung sino-sino ang mga posibleng lumabag sa batas tulad nga sa smuggling, corruption, kaya nga plunder, corruption, smuggling ang mga kasong ipinal niya sa Department of Justice. Sunod-sunod po yan eh. Kaya nga, ito nga yung aking sinasabi ngayon, hanggang saan? Sana sa lahat ng isyong ito ay maging parehas ang treatment na magkabilang panig kasi rule of law ang pinaiiral. Yun ang maganda kasi. Pag may reklamo ka, dali mo sa korte, daan mo sa prosecutor, then makarating sa korte kung kinakailangan para magkaroon din ng pagkakataon naman ang inakusahan, ipagtanggol ang sarili. Kaya nga, winelcome ni Pulong Duterte. So maganda yan. At least sa ngayon, sa unang salbo ay rule of law ang pinapairal. Sana tuloy-tuloy yun. Hanggang sa korte kung mapatunayan or madismiss, rule of law ang umiiral. Huwag personalin kasi pag pinersonal, nagiging physical at delikado po yun. Okay? Pairalin ang rule of law, palakasan ng ebidensya at testigo. Ayan po ang ginagawa. Kaya good luck sa DOJ kasi nasa kanya na po ang maraming mga kasong yan kung paano nila yan aralin. Kung merong sapat na basihan para iakyat sa korte or i-dismiss. Kasi ang prosecutor may jurisdiction, may kapangyarihang i-dismiss pag nakita nilang walang matibay na ebidensya. Huwag walang probable cause na tinatawag. Meron din silang karapatang yan ay talagang ituloy sa korte. Ayun po. At ngayon, nandiyan sa proseso. Maganda ito dahil ang batas ay umiiral nga po. Sana'y lahat ganon. Huwag daanin sa physical at mainit na issue. Ayan, no? So, ang tanong, hanggang kailan ito at magtutuloy-tuloy? Sabi ng iba, pinupolitika. Pero si Trillanes naman po ngayon, hindi naman wala naman sa gobyerno. Pinababalitang baka tumakbong national or mayor yan sa Caloocan. Ganun po yun. Yun naman kabila, ayun, di ba? Incumbent Congressman si Pulong Duterte ng 1st District ng Davao. Si Atty. Carpio ay asawa naman ni Vice President Sara Duterte. So,
Nako, talagang kakaiba ito. Matindi itong hinaharap ni Trillanes. Complainant na sa ICC, laban din sa mga Duterte. Tapos yan na yung complainant din sa iba't ibang kasong kanyang ipinail, laban again sa mga Duterte. Wow! Ang seryoso itong mamang ito talaga, ha? So ano yung masasabi dito sa galawang ito? Okay? Tayo naman ay sumunod lang sa proseso, hindi naman tayo maliligaw. At yan po yung aking pinapangako. Susunod lang tayo sa kung anong update sa galaw habang tinatalakay. Pwede pang talakayin ang ganitong usapin kapag ka nasa prosecutor pa lang o nasa DOJ. Pero pagdating sa korte, limitado na ang galaw. Alam ko po yun. Kasi ang korte hindi natin pwedeng pangunahan, hindi natin pwedeng utusan, hindi natin pwedeng turuan. Ang korte, pag nasa kanila, sila ang merong exclusive na karapatan kung ano ang kailang gagawin. Pero sa prosecutor, pwede pa yan. Pwede pang magbigay ng komentary, analysis at opinion kapag ka nasa prosecution pa lang. Kasi hindi pa naman korte yan. Kaya malaya pa. Okay? Pero, siyempre, pagka umabot na ito sa korte ay magiging limitado ang lahat. Maliban lang kung may magkahalimbawa, mag-issue ng warrant of arrest, kung ano-ano, ayun, ibang issue yun. Pag may warrant of arrest at hindi nahuli o hindi nagpahuli o at pinaghahanap, maging wanted, ibang issue yun. Talagang lehitimong balita pa yan na pwedeng i-discuss ng mga mamamahayag kahit sa social media. Okay, pero yung merito ng kaso, kapag nasa korte, bawal po yung pag-usapan. Yan. Kaya hanggang doon lang ating obligasyon na sabihin kung ano ang mga nangyayari. So, tingnan natin. Ang balita ko naman, ang DOJ gagawa, mag-create ng isang team na tututok dun sa mga kaso. Kasi yung kasong plunder, ibang team ang hahawak sa mga prosecutor. At ito namang another case na ito na smuggling umano at corruption, ay ibang team din ang hahawak ng mga prosecutor ng DOJ. So, padami ng padami ang mga team na hahawak. Hindi kasi pwedeng isang team lang ang hahawak ng iba-ibang kaso. Magrarambol yan. Mahirapan yan. Kaya nag-create yan ng panel na may chairman at mga member ng prosecutor team para siyang mag-handle ng kaso. Ganyan po yung prosesong gagawin. Sa kautusan yan at policy ng Justice Secretary. Although yung National Prosecutors Service ba yun, tawag, o office, yan po ay may sariling charter, may sariling power, pero under pa rin yan ng DOJ Secretary. Pero hindi pwedeng diktahan ng DOJ Secretary ang mga prosecutor. Pwedeng pakiusapan, pwedeng utusan, pero yung diktahan kung anong gagawin, hindi pwede. Kasi yan ay base sa assessment ng isang abogado, ng isang prosecutor, o ng team, kung ano ho ang kanilang tingin, kung dapat bang ituloy ang kaso, or i-dismiss. Ayan ang proseso. Alam natin yan dahil nakapag-cover din ako nung reporter pa ako, nakapag-cover din ako sa Justice Department, gano'n, at saka JOCRA, yung sa Justice, yung Supreme Court, Court of Appeals, at saka sa Department of Justice, magkakatabi lang yan nung araw. Okay? Alam natin. At nagko-cover pa nga ako sa korte nung araw na sa mga trial. May mga technical and legal issue talaga na kapag sablay yung technical at kung naapektuhan yung legal na issue, nagkakaroon ng sabunan. Nagkakaroon ng sermonan sa korte at sa prosecutor. Ganun po, ha? So, ayan. Abangan ninyo. Abangan natin lahat. Paki-like lang po ninyo ang mga video pinag-uusapan natin at topic dito sa aking mga channel, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions. Like lang po. Thank you.